Ikaw, as an OFW, ano nga ba ang pipiliin mo? Na medyo strict ng bansa na nakakaipon ka o doon sa bansang malaya ka, may freedom ka, pero lahat din na kinikita mo is ginagastos mo kung nasang bansa ka. So ngayon, ang pag-uusapan natin is isang OFW na nanggaling sa Saudi Arabia at pumunta dito sa Dubai United Arab Emirates. So tatanungin natin kung nagsisisi ba siya na nandito siya sa UAE or kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa medyo matagal na rin siyang OFW and yeah, let's all welcome Johari! Hello po. Yay! Kamusta ka ba? Okay naman ako. Mas happy. Wow, gusto ko yan mas happy. So meron siya, based dun sa sinabi niya, meron siya mga pinagdaanan for sure na hindi naging masaya. Yes, meron. Yes. So, si Joe, gaano na ba katagal si Joe? Ano ba tawag ko sa'yo? Joe or Johari? Or Joe what? lang, Joe. Joe na lang, okay. So, tanongin muna natin si Joe, gaano na ba siya katagal as an OFW? Siguro mga kung isasama natin yung sa Saudi, na siguro, magto-20 na. 20 years na! Grabe, no? Kasi, grabe talaga. So, sa Middle East, 20 years ka na. Paano ba muna nag-start na napunta ka sa Saudi Arabia? Nung sa Pinas ako kasi natapos na ako mag-aral nun. Okay. So sabi ng tita ko, tutulungan daw niya ako mag-abroad. Mm-mm. So yun, tinry ko mag-apply papuntang Saudi Arabia. Okay. At yun, pinalad naman ako. Tsaka may experience naman ako sa Pinas, sa mga food chain, sa may Greenwich. Doon ka nag-work sa Pilipinas. Pagkatapos, ilang taon ka noon na nag-Saudi Arabia ka? Nasa 20 plus, 25 na ata nun eh. Kasi 2009 ako nag-abroad eh. So, 17 years. Mga So, total of 17 years ka na sa pagiging OFW sa Middle East talaga. No? Nung 25 years old ka, dumiretso ka sa Saudi Arabia as, sa food and beverage din. sa food. Sa mall. Parang service crew. Service crew talaga din sa mall sa Saudi Arabia. Pero ano yun? Kamusta yung pagpunta sa Saudi Arabia na it's your first time to be an OFW? Sa una, nag-adjust pa ako kasi iba yung nila dun eh. Tsaka sa Pinas pa ako, sinabihan na kami na yun nga, mahigpit doon. Hindi ka pwede tumingin sa babae ng matagalan kasi pwede ka Pero natry mo ba tumingin sa babae doon? Ay! Natry mo ba? Tinry mo? Hindi, sa takot ko, hindi na ako nakatingin. Isang lang, diretso. Sa diretso lang talaga. Kasi pag bago ka talaga siya, syempre nire-respeto mo talaga kung ano yung mga patakaran doon. Especially, sabi mo nga, 2009, so yun yung kapanahunang talagang sobrang higpit pa. May mutawa pa na tinatawag kundi yung mga pulis talaga. Na sinasabi, naririnig ko kasi yung mga mutawa daw nananampal, bigla na lang. Pag prayer time, namamalo sila pag nakikita ka nila sa labas. So it means pa magdadasal sila, kailangan talaga pumasok ka sa loob. Hindi ka pwede mag-expose sa labas na makikita ka nila nakatambay ka lang. Bakit? Kasi pangkalahatan gusto nila lahat nasa loob ng mosque pag prayer time. Okay. So kahit hindi ka Muslim, kailangan dapat nandun ka sa loob. Pero magtago ka na lang kung hindi ka magdadasal. Ay, ganun. Kaysa nakikita nila na nasa labas. So meron ka namang, ikaw mismo, nasampal ka ba mismo? Kami nung kasama ko, pumunta kami sa kami noon namili kami tapos prayer time noon nakatambay kami sa labas. Tapos bigla na lang may nakikita kami doon sa dulo na na mamalo sila ng mga tao na nakatambay lang. Pati kami nadamay kayo. So anong palo? Meron sila stick or what? Parang stick siya na sa sobrang namin takot. Nagtatakbo kayo? Umiwas na lang kami. Ay talaga, pero so hindi kayo napalo? Hindi naman. Grabe Nakita lang talaga. namin mga nasa unahan na napalo na nila. Okay. So kasi ganun pagkapos, talagang kahit ba lalaki sa Saudi Arabia, kailangan nakasuot ng mahaba, nakasuot ng pants, hindi pa pwede mag-shorts? Nung time na yun, bawal pa yung naka-short. Oo. Kasi talaga na sinisita. Tapos bawal din magsando. Kailangan naka-t-shirt ka lang.
Naka-t-shirt pero hindi naman yung totally kasi sa babae talagang dapat Babae talaga kailangan nakaabaya, nakaabaya siya. nakashela, lahat talaga Kasi ganon. sitahin pag nakikita yung book ng babae dati to. So, na-culture shock ka ba nung pagpunta mo doon? Na parang, ay, ganito pala kahigpit dito, may namamalo. Sobra kasi ibang-iba siya sa Pinas. Tapos yung babae, mata lang nakikita mo nun. Hindi talaga. Ibang-iba siya sa Pinas. So, doon sa Saudi Arabia, ano ka? I mean, wala kang kaibigang babae doon? Wala kasi bawal. At saka pag may ano ka dun, may kaibigan babae, hindi mo pwedeng samahan kasi nga, i-check kung kaano mo ba siya. Pero kung kapatid, okay lang naman. Pero pag ibang hindi pwede. Pwede kayo Grabe. makulong. Pwede ka makulong pag ano. So, ilang years ka pa muna sa Saudi Arabia? Years? Halos mag 12 years din siguro dun eh. Mga halos magto 12 years din. So, medyo matagal din talaga sa Saudi Arabia. So, sa nakaka-adjust 12 years mo sa Saudi Arabia, nakakaipon ka ba? Kahit mababa lang yung sahod ko, nakakaipon naman. At saka natulungan ko yung pamilya ko. Kasi hindi ka naman dun eh. Bahay trabaho ka lang. So, bahay trabaho lang talaga na, wala masyadong galaan that time. Hindi ka makagala. Nakakagala lang pag day off, pero yung tipong yung sa labas na magano ka, wala. Okay. So, grabe. So, higpit talagang, kasi, ang kagandahan din naman sa Saudi Arabia, ma-hire from the Philippines talaga that time, di ba? Direct car, pagkas libre ang accommodation, libre ang transportation. Libre and transportation. Okay. So, sa 12 years mo doon, paano mo hinandle yun? Walang babae. Secret. Basta, kinaya mo, di ba? Pero, ano yung ano yung nag-ano sa'yo? Ano yung nag-push sa'yo na gusto ko naman mag-Dubai? Bakit nag-Dubai ka? Kasi maraming nagkukwento na maganda daw dito sa Dubai. Tapos, siguro naisip ko rin, sabi ko, parang may iba naman. Tinry ko lang din pumunta talaga dito. Okay. So talagang may mga kasabay ka bang pumunta dito or ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Kasi sinabihan din ako ng kaibigan ko na sabi na pumunta ka dito para alam mo kung maganda o ano. Okay. So pero siya nandito na siya nun sa Dubai. So sinabihan andito ka na. Dalawang kaibigan ko andito. Nauna na sila. But they are successful? Yung isa nakahanap ng trabaho agad. Siguro pa swerte-swerte lang. Kung makahanap ka ng trabaho. Kumpara sa'yo talaga. Yung isa? Yung isa, siguro, mga ilang buwan din, siguro nakahanap. Pero ikaw, based on your experience, pagdating mo dito sa Dubai, ano yung na-feel mo? Kasi syempre, nasa Dubai na ako. Parang, kamusta? Yung pakiramdam nung nakarating ka dito sa UAE? Sa una, masaya. Pero nung katagalan na, nung sinusubukan ko na paano mag-apply dito, sobrang nahirapan ako. Siguro umabot sa point na na-stress na ako. Tapos nagkasakit. Okay. Siguro sa sobrang Bakit ka nagkasakit? Ilang months ka ba bago nakakita ng trabaho nung pumunta ka dito sa Dubai? Naabutan din ako ng nung expiration ng visa ko mo. 3 months pa yung visa mo that time. 3 months. Tapos, pero nung time na yun, may na-hired ako paso pa Abu Dhabi. Sabi ko, parang Saudi na naman uli yung parang ganun sa Saudi. Kasi sabi nila pareho lang sa Saudi yung sa Abu Dhabi. So hindi ko ginrab kasi may chance pa na makahanap pa dito. Tapos katagalan, sinuwerte naman, nakahanap kasi may kakilala ako. Mas madali kasi makapasok dito pag referral. Referral ka. Okay. Pero pag wala kang kakilala, siguro mahirapan ka talaga. So, kailangan talaga pagdating mo dito, kinakaibigan mo lahat ng tao para may sila kasi almost lahat ng tao dito may trabaho. Baka tatanong ka, baka may work sa inyo, di ba? Ganyan. Tanong. So, nung nakakita ka ng trabaho, naging okay naman lahat. Ano ang difference ngayon ng nasa Saudi Arabia at nasa Dubai na? Kasi ikaw yung naka-experience na, okay, sa Saudi, mababa ang sweldo, walang freedom, puro lalaki lang ang walang babae. Tapos na nandito ka sa Dubai, may freedom, para ka lang nasa Philippines. Ano yung difference? Siguro, ang is, dito kasi, kailangan pa rin magbayad ng bahay mo. Tapos sasakyan, yung papuntang work.
Maswerte lang kung yung work mo malapit sa metro dito. Pero mahirap pa rin mag-budget ang pera talaga dito. Yun ang kaibahan. Pero dito, mas marami kang mapupuntahan at saka ma-enjoy mo. Ang kulang talaga is budget para sa ano. Okay lang kung malaki yung sahod mo dito. Walang problema. Pero, so, ibig sabihin, parang sinasabi mo na okay din sa Saudi Arabia talaga kung mag-iipon ka. Kahit maliit yung sweldo na kinikita mo. Kasi libre ang bahay. Napakalaki ng bahay na ano talaga, no? Na parang less gastos mo pagkatapos yung transportation mo. Na pag nandito ka sa Dubai, yes, magagala mo nga lahat. Pero walang libre. Lahat is may bayad. May bayad ang bahay, may bayad ang transportation. Pagkatapos, sa sweldo mo na parang almost the same dun sa Saudi Arabia, pagdating mo dito, konti na lang natitira. So, pagdating mo dito, so ilang years ka na dito sa Dubai? Kung doon sa Saudi Arabia, 12 years ka. So, dito 5 years ka na. 5 years. So, 5 years ka na dito. Ano, nakapagpadala ka ba? Nakapagpundar ka ba? Siguro masasabi ko nung may trabaho pa ako, nakapagpadala naman. Okay. Kahit konti. Pero nung katagalan na, siguro sa daming bayarin or wala, hindi na nakakapadala. Ano yung natutunan mo dun sa life na yun na parang hindi ka prepared ng time na nawalan ka ng pera or nawalan trabaho? Or habang tumatagal sa trabaho, parang mas dumadami yung gastos hanggang nawawala na wala na ng budget para sa pamilya. Bakit? Ano yung nangyari? Ano tingin mo yung mali? Tingin mo ba may mali dahil dun sa sweldo o tingin mo ikaw mas naging magastos ka? Masabi ko siguro magastos din. Ano ba yung mga madaming pinagkakagastosan mo? Sige nga sabihin natin, siya syempre bahay, Bahay, tapos yung mga luho mo. Tapos basta marami. So dito, parang sinasabi mo kasi doon sa Saudi Arabia, malayo ka sa mga bilihan, malayo ka sa mall, hindi ka masyadong lumalabas, once a month lang, for example, or once a week kasi day off. Dito, everyday. Everyday dito. Paglabas mo, bilihan na agad. Paglabas mo, bili ka na agad. So ngayon, Tapos maraming mga dito, temptation. Kikita, ay mura lang. Sa sobrang hindi mo na namamalayan, dami mo lang nabibili. yung mga Hindi na mura-mura kailangan. na pa 5 dirham, 5 dirham, 10 dirhams, 10 dirhams. So pag na-file up, maalala mo, ay, ang gastos ko pala. At saka sa mga pagkain din. Yung, ay, masarap yun, bilhin ko na. Yung takaw tingin ka ba na? Gusto mo bilhin na lahat. Pinagsisisihan mo ba na nag-Dubai ka? Merong pagsisisi siguro kasi syempre pumunta tayo dito sa abroad para sa pamilya natin. Okay. Pero pagdating natin dito sa sa bansang to, parang minsan naisip natin na bakit tayo andito. Bakit nga ba? Syempre para sa pamilya tapos hindi ka nakapapadala. Okay. Kaya nung time na may chance ako na makapag-Saudi uli, ginrab ko na talaga yun kasi alam kong makakaipon ako dun. So guys, anong nangyari kay Joe is nandito siya for 5 years sa UAE pagkatapos nagkaroon siya ng part-time doon sa Saudi Arabia na parang global village. Anong tawag doon? Boulevard. Boulevard doon sa Saudi Arabia. So natapos na yun. 6 months lang din yun. 6 months lang din. 6 months lang din yun. And then after 6 months, bumalik siya dito sa UAE. So ano yung na-feel mo pagbalik mo doon ng Saudi Arabia na parang, nandito ulit ako. Ano yung na-feel mo? Unang ko is, na-miss ko talaga yung lugar. Tapos, niisip ko na for sure makakaipon ako dito kasi alam kong di na masyadong magastos. Tapos, tawag dyan. Yun nga, natapos naman na maayos yung trabaho ko doon. So, nakaipon kayo ng point? Nakaipon, siguro, pero meron akong paglalaanan. Kahit siguro sakto lang din. At saka, nung time na nandun ako, every month, nagpapadala talaga ako sa amin. Kasi bumabawi ako eh. Wow. So ngayon na nandito ka sa Dubai? Naghihintay yung gastusin. So, ano ang plano mo? Bumalik siyempre after 6 months, bumalik ka dito. Ano yung naisip mo na, ay, nandito na naman ako sa Dubai?
Siguro, magantay ng opportunity na magkaroon ng trabaho. Pero sa nangyayari ngayon siguro, parang Medyo mahirap pa. medyo as of now. mahirap. Pero magagawa naman din ang paraan. Yeah, there's a lot of opportunities pa rin naman in case, pero yun talaga kailangan lang natin galingan as of now. Pero nabanggit mo sa akin noon na bago ka mag-Dubai, kasi guys, background lang, so si Joyce nakasama ko siya sa bahay dati, way back pandemic, magkakasama kami nung pumunta siya dito. Unang dating ka dito. Yan, ang unang dating niya dito. And also, si Joyce, may sinasabi siya sa amin na hinulaan daw siya nung nandun siya sa Saudi Arabia bago siya pumunta sa Dubai. So, tama-tama Ito na pala yun. tong ano natin yung Yes, bola ito na. kristal. So, sino muna yung hula sa'yo from Saudi Arabia bago ka pumunta dito? Kasi doon sa amin, sa lugar namin, meron doon yung matanda na ano na siya kilala na siya na magaling talaga manghula. Oo. Tapos pag every time kasi na nag-abroad ako, humingi kami ng doon, ng guide ba? Wait lang. Humingi ka ng guide. Nasaan ba yan? Nasa Saudi o sa inyo sa Pilipinas? Sa atin sa Pinas? Sa Pinas. Saan ka ulit sa Pilipinas? Sa kami sa Davao. Sa Davao. Okay. So ngayon, nagpapahula ka bago ka, every time na alis ka. Okay. Ano ang hula sa'yo? Anong time na yun, nung unang hula ko, nung mag-abroad ako dito, maganda naman daw. Yun, doon sa Saudi nung una. Okay naman daw, walang At saka, daw sa pera. Totoo naman kasi nung nandun ako, lagi ako nakapapadala, lagi akong may pera. Hindi ako nawawala ng pera, hindi ako namumblema sa pera. Okay. Tapos katagalan, siguro tapos na yung kontrata ko dun sa Saudi. Yung nagplano nga ako pumunta dito sa Dubai. Yun, pinahulaan ko sa nanay ko. Yun nga daw ang sabi, pag pumunta daw ako dito sa bansang to, siguradong mahirapan daw ako sa pera, tapos lagi daw ako magkakasakit. Okay, at nangyari yun? At nangyari nga yun, nung nandito ako, siguro ilang beses akong papunta-punta ng clinic. Tapos, yun, lagi akong may sakit. Kung ano-ano na lang. Tapos, sa pera din, nung una, may trabaho pa ako na maayos, sahod ko. Pero nung huli na, yun, hirap na ako sa pera. Lagi akong na-stress na ako dito. Tapos, siguro sa pag-iisip din. Kung ano ipapadala ko sa amin. Tapos yun, sabi ko, naisip ko na totoo nga yung sinabi ng Nung nahula sa'yo. Pero, hindi ka ulit nagpahula ngayon. Malay mo na bago na. If ever. Di ba kung talagang feeling mo totoo yung sa bolang kristal na yan. Nawala na yung sumpa. Pero tingin mo okay na ba? Or what's your plan right now? Gusto mo bang mag-stay dito sa UAE? Or do you wanna move to other countries like Europe or what? Siguro kung may chance pa na maging okay, magstay pa rin dito. Pero kung may chance na sa ibang bansa, siguro pwede ko rin i-grab. Kasi alam kong mas better siguro na doon. Siguro kung may opportunity na makabalik ng Saudi, babalik talaga ako doon. So talagang Saudi Arabia ang parang inaano mo na puso mo. So talagang Middle East talaga yun. Napamahal na sa akin at saka nakapag-adjust na ako doon. Tsaka mas maraming maayos na nangyari sa akin. Doon sa Saudi Arabia. So, ano ang gagawin mo ngayon para makabalik sa Saudi Arabia? Siguro maghanap ng paraan na kung may chance na makakabalik. Babalik ako doon. So talagang parang sinasabi mo na nagsisisi ka. Ay! Dito, siguro hindi naman. Siguro, lang yun. Charge to experience na lang na nangyari sa akin. Kung paano mo i-handle yung mga struggle na naranasan mo dito. Totoo naman. Naging malakas. Yeah. So, kinaya. At so, sa mga ano yung mga natutunan mo? So, syempre madaming mga tao na nandoon ngayon sa Saudi Arabia, na gusto pumunta dito sa United Arab Emirates, or kahit nasa sa bansa nila na medyo nahihirapan sila kasi nga walang freedom. Yun naman kasi talaga yung reklamo ng mga tao pag nandun sa bansa. Like for example, doon sa Saudi, wala silang freedom, laging bahay lang, hindi makapag
jowa. Pero ngayon nagiging Ngayon, open na din. Nagiging open Maayos na, no? na din. Maganda na rin sa Saudi. Okay. So parang actually ang Saudi Arabia gusto rin talaga nilang maging parang Maging Dubai na rin sila. Yeah. So, kung nakikita mo talaga yung sarili mo doon sa Saudi, why not, di ba? Oo. Mas Saka- ano na lang. Doon na lang. So, ano yung gusto mo sabihin sa mga tao or mga OFW na nandun ngayon na gustong mag-Dubai? Ang dami pa rin kasi gusto mag-Dubai ngayon. Pagkapos yung iba pa nga, pinapangakuan pa na maganda yung trabaho, ganito, which is minsan yung iba na scam. Hindi naman lahat, pero most of the time. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Sa mga gustong pumunta dito, pag-isipan muna nila. Tapos, kailangan yung legit talaga na may mahanap silang trabaho dito. Kasi kung wala kang kakilala or sigurado na mapapasokan dito, yun, good luck na lang sa'yo. Yeah. Kasi hindi din naman lahat is katulad na hindi parang feeling iba-iba nila naman hindi yung- para sa kanila. Di ba? Iba-iba naman yung ano ng tao, swerte ng tao. Oo, Malay mo, pagdating mo dito, mas maswerte ka sa akin. Nataon lang siguro na may minalas lang. hindi kasi siguro minal, siguro talagang na ano mo talaga yung nahula sa na baka nga nire-relate mo yung sarili mo talaga na baka nga totoo talaga yung sinasabi niya na mahihirapan ako, which is nangyari nga, so talaga naniwala ka. So pagkapos alam mo yun, parang na-manifest natin sa sarili natin, no? Pero if we manifest siguro na positive palalo, why not? Kasi nandito ka pa rin, you're enjoying Dubai pa rin, di ba? Nasa Diyos naman yan siguro. Yeah, nasa totoo naman yun. So, dasal lang and everything will be okay. So, ano yung tinitiran mo dito? Naka-bed space ka ba? Naka-partition ka? Naka-partition na. Ngayon. Naka-partition kayo. Tapos yun lang, tiisin nyo na lang, masanay kayo na yung space maliit, hindi kagaya sa Saudi. Sa Saudi kasi talagang ang laki ng mga laki. spaces na sinend mo sa amin na Dalawa lang kami nung kasama ko sa kwarto, malaking room yun. Dalawa lang kayo. Oo. Sa 17 years mo as an OFW, ano yung napundar mo naman para sa sarili mo? Sa sarili ko, siguro, nakatulong ako sa pamilya ko nung time na nasa Saudi ako Napayos ko yung bahay namin kasi dati, lang yung bahay namin, yung sira-sira. Seryoso? Talagang sira-sira? As in, Dati nung una, nakikitira lang kami sa silong nung lolo ko. Bahay nila. May space lang kami doon, napakalit. Tapos, naisip ko noon, nasabi ko, kailangan kong pagawa ng bahay ng nanay ko. okay. Kasi, syempre, siya na lang, hiwalay na sila ng tatay ko. Sabi ko, kailangan kong maayos yung bahay namin, magkaroon kami ng sariling bahay. Ayun, natupad naman, naayos naman. Okay. Sa silong talaga kasi guys, alam mo yung silong parang mas mataas na parang Maiksi second lang. floor pagkatapos dating ang silong is ginagawa yung araw ginagawa yung kulungan daw ng baboy. 'Di ba? Ganun yung So ngayon, nakasilong lang kayo dati noon. Kasi malit lang kami. So, hindi na kami katangkaran. So, sabi ko, pwede naman tayo dito sa ilalim. Pero sa silong, ano naman siya? Ano to yung lupa ba yun? Or lupa siya. Parang may mga malilit na bato. Tapos, nilagyan lang ng parang maliit na room. Pero kusina namin sa labas. Oo. Nagkakasya Grabe. naman. So, ano yun? Naawa ka sa magulang mo kaya nung time na yun, gusto mo talaga mag-abroad? Yun din ang ko kasi pag may ulan malakas, kami. Bumaba? Oo. Grabe. Tapos pag may magtanong na classmate ko, sabi niya, saan yung bahay niya? Tinuturo ko yung bahay ng lolo ko pero hindi ko sinasabi sa ilalim. Seryoso? Ganun talaga? Nahiya din ako nun. Pero yun ba yung sinasabi mo sira-sira? Or lumipat kayo and then Lumipat kami ng bahay pero yung simple lang muna nung una. Bumili, yun? Ikaw na bumili ng lupa nyo? Binigay nung lolo ko sa amin. Okay. Tapos pinatayo na ng simpleng bahay. Lang. Pero ano yun yung bahay nyo? Kahoy? Wala talaga. Wala pa siyang... Walang hollow blocks? Wala pa. Tapos na nakapag-abroad ako, yun, Ayos mo na talaga. Wow. Ilan mo kayo magkakapatid muna? Dalawa lang kami ng ate ko, pero tatay ko, madaming asawa. May ibang kapatid sa nanay. Kasi guys, si Joe is Muslim. So, legal sa inyo, allowed talaga mag-asawa na madami. Basta kaya mong buhayin. Nabuhay ba ng tatay mo? Hindi.
So, kaya nga nag-suffer kayong mga anak. Kami At ano, mga pero anak. the thing is, kung hindi dahil din sa mga ganyang problema, hindi ka mangangarap na mataas talaga na gusto mo pagtayuan ng bahay yun natin. Oo, Di ba? yun ang nagbigay sa akin ng Motivation. motivation para magsikap pa. Grabe. Pero nung napatayo mo yung bahay ng nanay mo, ano yung naramdaman mo? Sobrang saya ko nung kasi sabi ko kaya ko palang gawin Oo. yung para sa pamilya ko. Pero nung lumipat sila, galing sa sa Silong, kasama ka din lumipat nun. Oo, kasama ako. Ano yun? Parang mga tagpi-tagpi lang na ganun talaga? Ganun kahirap ang life nun? Oo, hirap pa kami nun. Oo. As in, tagpi-tagpi na mga sako, lona, ganun. Ganun lang siya. Para lang may may masisilungan. May masisilungan. Paano yung pag umuulan pag ganun? Yun nga, pag umuulan, inaantay na lang namin na humupa yung ulan. As in, konti na lang, maaabot na ng tubig yung higa namin. Grabe. So, ganun talaga. Pero, nakakatawa kasi talagang tinulungan mo yung magulang mo, yung nanay mo, saka yung kapatid mo. Yung kapatid mo, nandun sa Pilipinas? Yung ate ko ngayon nasa abroad. Ay, wow. May na rin siya, nakapagpundar na rin siya ng Sarili bahay niya. Yun. Para sa pamilya. Nakakatawa kasi talagang at least kayong dalawa is nag-isip kayo. So ngayon doon sa bahay mo, mag-isa lang yung nanay mo. Kasama niya yung mga pamangkin ko kasi yung ate ko is nasa abroad. So siya na yung nag-aalaga. Yung mga pamangkin ko. So ngayon, na-fulfill mo na yung pagbibigay ng pera or pag papatayo ng bahay ng nanay mo. Ikaw, sa sarili mo, kailan mo isipin yung sarili mo? Siguro kung may pagkakataon na bigyan pa ako ng chance na mga ibang bansa yung maayos na Bansa? maayos na bansa. Hindi, maayos naman dito. Okay. Maayos na trabaho. At sahod. Okay. Siguro yun, pwede ko i-grab yun para sa sarili ko na yun. Tsaka, makapag-ipon. For good na rin siguro. Kasi mahirap din pag lagi kang nagtatrabaho. Hindi ikaw yung amo. So, are you planning to make your own business then? What kind of business are you planning to build then? Siguro kainan. Siguro kasi yan din naman ang ko sa mga pagluluto. I-try ko lang. Ano ba ang mga talent ni Joe? Kumakanta ka ba? Ay, hindi. Sumasayaw ka ba? Hindi rin. Ay, ano ang talent ni Joe? Magluto. Magluto. Guys, natikman ko yung mga luto ni Joyce. Gusto Masarap ko lang talaga magluto siya. din. Siguro kailangan ko rin mag-aral ng talaga para professional na talaga na chef. Maging chef Magluto. talaga. Yun din Pero gusto ko. grabe, na nakakatuwa yung from Silong, tapos may sarili na kayong bahay ngayon na talagang bato at mapagmamalaki mo na na ikaw yung dalawang magkapatid ba or ikaw lang yung tumulong na mapatayo yun? Ako lang. Kasi yung ate ko, hirap din sila. Hirap din sila sa buhay. Kaya nag-abroad din siya. Noon time na. Pero ngayon okay na sila kasi sabi mo nga may bahay na din sila. Kakatapos lang ng bahay nila ngayon. Yung mga pinagawa. Pero nung nandun ko sa Saudi Arabia, every kailan ka umuwi ng Pilipinas? Nung unang abroad ko, siguro mga 5 years ba ako nakabakasyon. Bakit? Ba't ang tagal? Kasi nagka-problema yung company namin, hindi kami makabakasyon nun eh. Tapos nung naayos na, yun, yung chance na umuwi ako ng Pinas. Sobrang tagal din. Pero, so, 5 years, ilang years ka doon? 12 years ka doon. After 5 years, every year ka na nauwi? Every 2 years na lang siya. Every 2 years, okay. So, pag umuwi ka ng Pilipinas, magastos ba? Sobra. Kasi yung naipon mo hanggang panggastos mo lang sa pag-uwi mo ng Pinas. Kaya kailangan pag-uwi mo, tipid-tipid talaga hindi mo panay gastos. So, sa 5 years mong pagtatrabaho that time, na una umuwi mo, tapos nakauwi ka, isang buwan na ubos. Ubos sa Siyempre ko yung aasahan nila. Pero nung nag-Dubai ka, every kailan ka nauwi? Nauwi ka na ba nung nag-Dubai ka? Nung may nag-work pa ako sa isang company, nakabakasyon ako nun 2 years. After 2 years, nakabakasyon ako sa Pinas. So, sa 7 years mo dito, ilang beses ka na nauwi?
Isang beses lang. Isang beses lang yung time na yun. Nung time na ano. Oh my Hindi na ako God. nakauwi uli. So, feeling mo kilala ka pa ng nanay mo. Yan. Siyempre, kilala pa. Oo, syempre anak ka. Pero, grabe, no? Yun yung difference minsan na nagtatrabaho doon sa Saudi Arabia and difference nagtatrabaho dito. Pero still, huwag tayong susuko kasi hindi natin alam. Malay mo mga pinagdadaanan lang natin sa buhay. But the thing is, pag manalig lang tayo and it might be, may plano si God naman kasi talaga in everything na ginagawa natin, lalo na ikaw mabait ka. Di ba? So, you will be blessed. Talagang, minsan kailangan lang talaga. Huwag tayong susuko. Pero naisip mo ba minsan sumuko? Di naman. Kaso, yung pinanghinaan lang talaga ako ng loob. No? Yung sabi ko parang wala ng pag-asa. Sabi ko, uwi na lang ako ng Pinas. Nandito ako. Pero sabi nila, lakasan mo lang yung loob mo, makakahanap ka rin. Yun, nakahanap naman. Yun nga, naniwala naman talaga ako sa kanila. Yeah. Lakasan ng loob mo. Totoo, lakasan talaga ng loob. Ano yung reality ng mga OFW dito sa Dubai na hindi pinakikita sa social media ng mga OFW na nandito mismo? Ang reality is, siguro hindi alam ng nasa Pinas, yung hirap nila dito. Hindi lang kasi sinasabi ng mga OFW na sobrang mahirap talaga maging dito sa ibang bansa. Maging OFW, no? Ikaw yung mga pinakikita mo ba sa social media? Siyempre, sa social media, masaya ka lagi eh. Akala ng mga nasa Pilipinas, may pera ka talaga lagi. Kaya nga, yun ang iniisip nila. Hindi lang nila alam yung totoong nangyayari dito. Pero ikaw, kadalasan kasi sa mga OFW na nandito na nahihirapan, hindi nagsasabi sa magulang nila sa Pilipinas na nahihirapan sila. Nagsasabi ka sa nanay mo? Lagi akong nagsishare sa nanay ko. Sinasabi kong ganito. Sabi niya, umuwi ka na lang dito. Sabi ko, ano naman din ang gagawin ko dyan kung uuwi ako? Mas lalo akong mahihirapan. Bakit ba ganyan? Yung mga nasa Pilipinas, pag yung mga OFW nagsabi na nahihirapan, ang lagi nilang tugon or sagot is umuwi nila ng Pilipinas. Siguro kasi siguro gusto lang nila din makasama rin talaga yung pamilya nila. Tsaka sa bagay, kasi sa Pilipinas din naman pag umuwi ka, wala kang binabayarang bahay. Kung may bahay ka, syempre wala kang binabayarang bahay. Hindi ko nga alam sa Pilipinas, kahit naman walang, yung iba walang trabaho, yung mga tambay, still, nakakasurvive sila. Dito talaga, kung hindi ka masipag, Wala mangyayari sa'yo. Kaya kailangan talaga maging masipag, lalo na sa mga OFW. Iba nga, sa ibang bansa doon, dalawa yung trabaho, ganito. Pero dito, medyo, depende pa rin sa tao kung gaano ka talaga kagaling or what. Dumiskarte. Kagaling dumiskarte kasi kahit sila Joe minsan nawawalan silang trabaho, dumidiskarte pa rin. Kasi may mga part-time din naman na nagagawa, Meron din naman. Ayun. So, wala kang plano mag-forget sa Pilipinas? Sa ngayon, siguro wala pa kasi kailangan pang makaipon. Pag may ipon na siguro, pwede na. Pwede na. Kasi pag uwi ka dun, wala. Pero, Hirapan ka. nandito tayo sa UAE, nandito tayo sa ibang bansa para mag-ipon. But the thing is, yung salitang mag-ipon, ang hirap. Mahirap sa gawin. Kasi sinasabi na pag kumita tayo, itatabi natin to. Ang hirap mag-ipon pag nasa ibang bansa ka. Especially dito sa UAE, most of the time, ang kinikita mo dito mo din ginagastos. Yun nga, yun ang katotohanan. Ewan ko bakit ganun. Kung malaki yung sahod mo, mas malaki yung kailangan gastusan. Oo, di ba? Ang weird. Pagkatapos, pag wala ka na yung sweldo mo, that's the time nagkakaroon ka pa ng credit card. Ayan. Nung panahong bata ka, wala kang credit card. Nung panahong mababa yung sweldo mo, wala kang credit card. Pero lumaki sweldo mo, nagka-credit card. Nalubog pa ng utang ngayon. Kasi nag-expect ka na mas malaki pa yung pinapadala. Nung lumaki yung sweldo. Pero walang tinitira sa sarili. Yun. So ano yung gusto mo sabihin sa mga taong ganyan yung ginagawa na nagka-credit card, mas lumubog pa sa utang. Pero lumaki nga yung sweldo, nagka-credit card, lumubog sa utang. Siguro, pag-isipan nila mabuti bago sila, kasi mas importante pa rin yung sarili mong pera yung gugastusin mo kaysa sa credit card. Kasi parang utang mo pa rin yan babayaran mo pa rin yan. At saka kailangan may trabaho ka, yung may income ka ba na pwede mo siyang tustusan din bayaran. Pwede ka mag-credit card.
Yeah, totoo. So, ikaw, bago natin tapusin tong segment na to, itong podcast na to, ano naman yung plano mo sa buhay? What's your goal in life as an OFW? Ngayon, Mm-mm. siguro ano muna, kasi galing ako sa pahinga muna tapos doon na siguro ako mag-start mag-isip kung ano yung magandang plano, yung hakbang. So, ngayon wala ka pang plano? Sa ngayon wala pa. Gusto ko muna magpahinga. So, go with the flow ka muna. Ah. Kasi nga siya, syempre, sa 6 months mo doon. Wala kaming day off. Wala kang day off doon. Pero maganda lang yung trabaho. Saka maganda yung sahod. Yeah, yun yung pinaka nakakatawa. Kaya, kung magkaroon nga, sabi niya na opportunity, makapunta siya sa ibang bansa, mas okay talaga yung may citizenship. Syempre, kasi dito hanggang may visa ka, so minsan, nahihirapan yung mga tao pag the time na nawala ng trabaho, nawala ng visa. So, yun ang sobrang hirap. Yeah. So, kung pagko-compare ni Joe, kung Saudi Arabia or Dubai, pipiliin niya ang Saudi Arabia. Pero dito sa United Arab Emirates, charge to experience ang nangyari sa kanya. Dito ka lang sinusubukan ng Yeah. Talaga sinusubukan dito. Naging masaya siya. Napakadami niyang galang ginagawa dito sa United Arab Emirates. Masaya dito. Yeah, masaya. Pero kung ano nga yung ginagastos mo, kung ano nga yung kinikita mo, yun din yung ginagastos mo dito. So, overall, gusto niya mag-Saudi Arabia. Hindi natin masisisi yung mga taong ganyan kasi talagang most of the time, mga balita naman talaga at saka magaganda naman talaga yung balita dito. Maganda naman talaga ang Dubai. Maganda talaga ang Dubai. Maganda yung mga buildings. Madami ka magagalaan talaga. No? Masaya dito. Masaya. Basta kung maganda yung trabaho mo dito ka na lang. Yeah, totoo. Kung maganda yung trabaho mo dito kasi pwede mo dalhin yung magulang mo, pwede mo dalhin lahat. Yung mga immediate family mo, makagala. Talagang kasi naman dito sa Middle East, Dubai is one of the best naman talaga. Talagang madami dito pwede kang gawin. Lahat nandito na. But the thing is, sabi nga ni Joe, kung gusto mo naman mag-ipon, pera-pera, so gusto niya mag-Saudi Arabia. Yes. Pera, Saudi, pero dito gala, lastay pera. So yun lang, maraming salamat Mr. Joe sa ating podcast ngayon. At least, yung iba talaga is ma-realize nila kung ano ba talaga yung gusto nila. Ikaw, you found yourself na talagang kasi nga sa tagal mo sa Saudi Arabia for 12 years, madami ka na rin din mga naging kaibigan at talaga napamahal na sa'yo, nakapag-adjust ka na doon. Na-try mo naman dito sa United Arab Emirates, which is naging masaya ka nga pero mahirap para sa'yo, lalo na naniwala ka kung ano yung naghihula at nangyari sa'yo. So, ayun. So, good luck sa life and also, maging okay ka din sana kung ano man yung mangyayari sa'yo. Pero wala pa rin susuko kasi I know si Joe, kung magkakaroon na opportunity dito sa Dubai, dito pa rin siya. Siyempre, dito pa rin. So, thank you. Salamat guys sa pakikinig and panonood. Bye!